Mga kwento ni Felmo. May mga taong napakahilig mag-alaga ng mga hayop, katulad na lang ng mga pusa. Makikita mong napakarami nito sa paligid ng bahay. Nakakatuwang isipin dahil sobrang amo ng mga pusang ito. Minsan sumusunod sa may-ari na para bang aso. May mga kilala kayong ganito, di ba? Mahilig sa pusa. Pero paano kung malaman mo na may dahilan ng taong ito? Kung kaya't may mga alaga ito na napakaraming pusa nun. Kung hindi nyo na itatanong, ayon sa paniniwala namin, ang pusa ay isang bantay sa bahay na nagtataboy ng negatibong presensya. Nagtataboy ito ng mga banta na hindi basta nakikita o nararamdaman ng normal nating pangdama. Pero paano kung ang mga negatibong presensyang yon ay galing mismo sa mga pusang ito? Na kapag napadako o lumapit sa iyo, may mangyayaring hindi mo maipaliwanag. Malalaman niyo yung lahat ng ito, Sir Seth, sa ibabahagi kong kwento sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rimlin. Tubong antike, pero kasalukuyan ay nakatira dito sa may Masbate. Nang makapagtapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo, taong 1996, pinili kong magtrabaho kaagad para maalalayan ko yung mga magulang ko sa pagpapaaral naman sa dalawa ko pang kapatid. Bagamat guro ang kinuha kong kurso ng mga panahon na ito, pero hindi ako nakapag-board exam. Habang pinaghahandaan yung paparating na exam na yon, nagtatrabaho muna ako. Nakisilong ako noon sa kapatid ng nanay ko sa may lugar ng Iloilo. Nasa may sentro lamang ito banda. Marami namang kabayan doon. Kasama na dito yung mga pasilidad na talagang naglalakihan. Maingay yung lugar na ito. Nanibago ako sa mga unang araw kong pagsalta doon. Siyempre sa pinanggalingan ko medyo tahimik at hindi ganun kamalungsod ang lugar. Hindi katulad ng Iloilo na matagal ng maraming mga establishmento. Mabait naman ang tiya ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Romina. Ganun din ang kanyang asawa na si Tio Sebastian. Hindi po nila totoong mga pangalan. Mabilis naman akong nakahanap ng trabaho, lalo na't nakapagtapos ako ng pag-aaral. Iba kasi noon Hindi katulad ngayon na kahit nakapagtapos pa, sobrang pahirapan. Maraming hinihinging requirements. Nagtataka ako dahil sobrang taas ng standard ng bansa natin pero maliit ang sahod. Hindi nakakaila kung bakit nangingibang bansa yung iba, di ba? Subali ang napasukan kong trabaho ay malapit lamang din ito sa bahay nila tiya. Naging clerk po ako noon sa isang malaking kumpanya. Araw-araw, patungo at pauwi sa trabaho, naglalakad lang ako noon. Merong isang bahay na parati kong nadadaanan na napakaraming pusa. Malaking bahay ito. 2 palapag yung bahay na yon. Nasa tabi lamang din ito ng daanan, na kung saan naman merong isang iskinita o looban patungo doon na papunta na ng bahay nila tiya. Bali na sa kanto po ito ng iskinitang yon. Medyo nakakapangilabot tingnan yung bahay na ito kasi nga parang walang nakatira. Pero may nakikita naman akong matandang babae dito. Paminsan-minsan nga lang. At yung minsang yon, napapansin ko sa kanya. Napapalibutan siya ng napakaraming mga pusa. Nagtanong ako kay tiya sa kung ano meron sa bahay na ito. Na para bang may pinamamahayan ito ng mga pusa kaysa sa mga tao. Ayon naman sa tiya Romina, dati umano ay merong nakatira sa bahay na yon, pero bigla na lamang lumipat.
Isang buong pamilya umano ang naroroon dati. Katunayan ng nilipatan lamang umano ay nasa kabilang parte lamang ng kalsada ng bahay na yon. Kung nakikita ko umano yung magandang bahay na kulay puti, yun na daw ito. Doon din umano nakatirang matanda. Dumadalaw lamang ito doon sa bahay na yon kapag nagpapakain ito ng mga alagang pusa. Dagdag pa ng tiya, may mga haka-haka umanong kumakalat nun na baka itong matandang ito na pagkakamalang aswang. Hindi kasi halos nagsasalita itong matanda. Ultimong kahit daw batiin na hindi namamansin yon. At itong matandang ito, lumang tao na. Pag sinasabing luma, mahigit na daw 100 taong gulang ang edad niya. Medyo nakakapangilabot pakinggan ang sinasabi ng tiya. Itong aswang Sir, alam naman natin na laganap ito sa lugar ng Panay. Alam niyo rin po ito. Kaya nga hindi nakailayon sa mga taga-Panay. Pero walang batayan sa kung paano sila makilala sa pamamagitan ng kinikilos nito. Madalas kasi sa kanila nakikisalamuha lang eh. Mahirap humusga. Maliban na lamang kapag naaktuhan talaga. Ito namang matanda. Taliwas ang narinig ko na hindi ito namamansin. Kasi sa akin naman, namamansin ito eh. Binabati ko pa ito tapos ngumingiti naman ito pabalik. Tumatango pa paminsan-minsan at kumakaway. Sa pakiramdam ko ng mga panahon na ito, nami-misunderstood lamang siya. At tingin ko, mabait ang matanda. Hanggang sa hindi naglaon, hindi ko alam, pero araw-araw ko na siyang nakikita. Sa umaga kapag papunta ako sa trabaho at kapag pauwi naroroon ito. Minsan nga namamalayan ko na lamang na tinatawag pala ako nito ng pagbati. Madalas nangyayari yun kapag nagmamadali ako, lalo na kapag sa umaga na malapit ako malate. Ang ginagawa ko ay kinakawayan ko naman siya. Nagkaroon din ng pagkakataon na nagkakasalubong talaga kami. Dito narinig ko yung boses niya na sa malapitan eh. Malumanay naman makitungo, malambing. Hindi ko din alam kung bakit ang lapit ng loob ko sa kanya. Parang napapaamo ako nun. Hinaharap-uwap niya yung bunbunan ko eh. Hanggang sa hindi nagtagal, naging kaibigan ko ito. Kapag wala akong trabaho sumisilip ako sa bakuran niya. Lalo na kapag naaabutan kong naroroon ito sa malaking bahay na merong sangkaterbang pusa. Pinapapasok pa nga ako nito at unang beses kong makapasok sa bakuran. Naroroon lamang ako sa beranda. Nasisilip ko naman yung loob ng bahay. Kahit na walang nakatira masasabi kong malinis ang loob nun. Tila ba araw-araw itong pinapakintabo nililinisan. Mabango din yung paligid. Kahit napakaraming pusa wala kang maaamoy na samyo mula sa dumi nila. Pangalanan natin ang matandang babaeng itong Kuring. Lola Kuring. Halatang halata yung sobrang tanda talaga nito dahil lahat ng buhok niya puting-puti na. Balat niya sobrang kulubot. Pero magpaganon pa man ay napakaamo tingnan. Nakakamangha nga lang dahil sa likod ng edad nito. Napakaliksi nun. Tikubo na ito maglakad. Kumbaga parang nakayuko na. Pero yung mga hakbang niya napakabilis Dagdag ko pa na hindi malabo yung mga mata niya. Nakikita ko yun kasi walang salamin na suot. Tapos marunong bumasa ng kwentador. Isipin niyo yun, di ba? Sa kauna-unahang beses kong nakapasok, yun din ang kauna-unahang beses kong makitang bukas ang ilan sa mga bintana. Nang pumunta kasi ako doon sa loob ng bakuran, binuksan ito ni Lola Kuring. Nakikita ko sa kinikilos niya na parabang ang saya-saya nito. Hindi katulad nung dati na parang namumroblema palagi. Nag-iisip ng kung ano-ano. Pagkatapos niyang buksan ang bintana ay bigla itong tumabi. Tapos tinapik-tapik niya yung nakataob kong kamay sa hawakan ng silya. Ang sabi nito, naaalala niya umano ang kanyang apo sa akin.
yung apo niyang babae na lagi niyang kasama noon. Iniwan daw ito sa kanya ng mga magulang nila. Pinalaki niya pero namatay daw yon. Ginahasa umano ito. Medyo napakaselan kung kaya nakinig lang ako sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay. Yung mga mata niyang nagmumuta-muta pa. Nangilid dito yung mga luha. Masayahin daw yung apo niya. At yun din ang nagpapasaya sa kanya. Ito namang mga kasama niya sa bahay. Yung bahay sa tapat ng bahay kung nasaan yung mga pusa. Mga apo din naman daw niya ito at may mga pamilya niya. Pero namumukod tangi daw umano yung babaeng apo niya na pumanaw. Magpaganon pa man kahit ganon ang naging katapusan ng kanyang paboritong apo. Masaya na rin umano siya dahil nahanapan naman ng katarungan. Dito na ako sumabat. Nakikita ko siyang yumuko. Pinahiran ng saya niyang suot ang mga mata. Tinanong ko siya kung nahuli at nakulong ba yung mga humalay. Tumingala ito at bumuntong hininga. Maya-maya naging seryoso. Saglit nagkaroon ng katahimikan. Hanggang sa sinabi nitong, Hindi nakulong. At ayaw ko ding makulong ang mga yon. Takang-taka ako sa binitawang salita ng matanda. Ano ang ibig niyang sabihin na naharapan ng katarungan kung hindi naman nahuli at nakulong? Naisip ko na baka yung humalay ay napatay din. Kumbaga pinapatay niya dahil halata naman na may pera itong si Lola Kuring. Makabagbag damdamin yon. Kung kaya't hindi na lamang din ako nangulit pa. Baka kasi umiyak lang ang matanda. Tapos pati ako maiyak na rin. Nagkwentuhan lang kami, Sir Seth. Patungkol sa akin, sa trabaho ko, sa pag-aaral ko at sa pagtulong ko sa mga magulang ko at pangarap ko balang araw. Nalaman ko din yung patungkol sa kanya. Ayon dito sa matanda ay dati siyang politiko. Hindi naman ganoon kataas ang katungkulan niya. Lokal lang umano. Tapos naging guru din ito. Historia nito. Maraming alam ang matanda. Yung iba hindi ko na nga maintindihan eh. Yung tipong sobrang layo yung saklaw na hindi ko pa naaabot. Medyo weirdo nga. Kasi may nabanggit din siya ng mga kababalagan at kakaibang bagay. Hanggang sa namalayan ko na lamang na may napakaraming nagkikinangan doon sa isang silid. Kapansin-pansin yun mula sa beranda. Sa loob ito ng bukas na silid pero madilim yun. Napakarami, parang mga bituin. At dahil sa pagkabagabag ay nagtanong ako sa matanda sa kung ano ba yung mga nakikita ko. Saglit itong napatingin din doon. Tapos walang ano-ano ay tumawa. Sinabi niyang igala ko daw yung paningin ko sa paligid. Ano ba daw ang napapansin ko? Nung una sabi ko wala eh. Mga magagandang tanim lang. Mga Bermuda, bakod na luma, kinakalawang na tarangkahan. Merong puno ng malunggay, puno ng balete. Meron pong balete sa likod banda. Malaki. Tumawa muli ang matanda. Tinanong niya ako kung yun lang daw ba talagang napapansin ko. At wala ba umanong nagbago sa paligid doon. Napangiwi talaga ako. Medyo naguguluhan sa kanya. Napapaisip pa ako. Inusisa ko talagang mabuti ang tinanong niya. Pero wala talaga eh. Sabi ko sa kanya normal lang naman at hindi na baliktad ang paligid eh. Nagbiro pa talaga ako nun. Sabi niya, "Ay nako, kung yung mga bagay na nakapagtawag pansin sa'yo, hindi mo na puna." Dito na ako napangiti. Nawala pala ang mga pusa niya. At ito na siguro yung nakikita ko sa isang silid nun. Mga mata ng pusa yon. Para bang flashlight yung amag nito. Tatlo ang silid sa baba at yung silid na yon sa gitna. May hagdan sa gilid at ito yung paakyat. Pero hindi ko pa nasilip gawa ng hindi naman ako pumasok ng bahay. Hanggang doon lang ako sa beranda. Kahit pa inimbitahan ako ng matanda na pumasok. Walang ano-ano ay tumayo siya tapos sinila ang kamay ko. Ang sabi nito ay sumunod daw ako sa kanya.
Nagpaanod naman ako nun. Galak ang demeanor niya, kaya naaaliw ako sa kanya. Hanggang sa pumasok kami sa silid at bigla niyang binuksan ang ilaw. Sus Mariosep, lahat ng pusa doon, kulay itim. Nagulat talaga ako. Ang pagkakaalam ko ay hindi puro kulay itim ang nakikita ko sa labas. Maramihan ito. Meron pang ang kulay tigre. Pero bakit mga itim ang nakikita ko? Siguro nasa lampas 30 yung mga pusang yon. Magkakapantay pa ang laki at hugis. Dito ay napatanong ako sa matanda kung paano naging kulay itim ang lahat. Tumitig naman sa akin si Lola Kuring. Maya-maya ay ngumiti ito. Nakakaaliw tingnan. Sinabi niyang ito umano ay uri ng kababalagan. Lahat umano ng nakikita ko'y itim talaga. At parami sila ng parami. Yun ay kapag may ipinagawa siya, saka naman nadadagdagan ng isa. Nagtanong ako sa kung anong ipinapagawa niya. Doon ay niyakap talaga ako ng kilabot. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Dahil ang sagot ng matanda. Ang pagpatay umano ng tao. Hindi ko alam kung nasa matinupay ng matandang ito pero malinaw sa pagkakaintindi ko na may kakaiba sa matandang ito. Natakot talaga ako nun. Sinabi ko pa nga na uuwi na lamang ako. Pero ayon naman kay Lola Kuring, wag na wag daw ako matakot. Dahil lahat daw ng nakikita kong pusa ay kinikilala kong kaibigan. Dagdag pa niya, iisa lang naman daw yun dati. Regalo sa kanya ng yumaong tiya niya. Kasabay ng regalong yun ay ang katangian ng isang tinatawag na mangkukulam. Para bang nagpaliwanag lang siya sa akin ng karaniwang mga bagay. Parang bukas ito sa lahat sa akin nun. Hindi ko mapagtanto na mangkukulam pala siya. Hindi aswang, gaya ng naririnig ko sa tsismis ng tiya nun. Muling nagsalita ang matanda. Bagamat mangkukulam daw siya pero hindi siya katulad ng yumaon niyang tiya. Dahil yun umano ay malademonyo ang abilidad at walang sinasanto. Nang mamatay ito dulot ng katandaan, yung sangkatutak na pusa ay naging isa na lamang umano yon. At yun na ang binigay sa kanya para umano, paramihin muli. Kada isang pusa, isang tao daw ang napapatay. Hinihigop umano ang kaluluwa noon at nagiging alaga niya ito sa anyong pusang itim. Hindi naman daw dapat pumapatay si Lola Kuring nun. Nasimulan lamang ito nang mamatay ang paborito niyang apo. Pinatay niya yung salarin sa pamamagitan lamang ng pag-utos sa pusa. Ilang araw ang pananatili ng pusa sa bahay ng salarin. Hanggang sa mamatay ito sa hindi malamang sakit at dahilan. Saka palang umuwi ang alaga niya. Pero may kasama ng isa pang pusa. At dahil nasimulan niya na yung pagkitil ay nagtuloy-tuloy na ito. Lalo na kapag may nakikita siyang tao na abusado. Lalo na umano yung mga kawatan at kriminal. Kahit ni hindi niya nakita yun ay malalaman ito ng kanyang mga alaga. Bubulungan niya lang na patay ng kriminal. Kusa na umanong kikilo sa mga alaga niya. Natakot talaga ako ng Sir Seth. Pero noong malaman ko yung motibo, unti-unting nawala yun. Alam kong mali yung gawain ito pero may motibo siya eh. At tingin ko ay nararapat lang sigurong paslangin ang mga sakit sa ulo. Kesa naman antayin na makapatay pa ito ng inosenteng individual. Nakakamangha. Sobrang namangha talaga ako. Ganun din kasi talaga ang prinsipyo ko. Hindi ko nga alam kung bakit parang pinagtagpo kaming dalawa eh. Sa bagay may pinagdadaanan din yung pamilya namin. Yung kapatid ng tatay ko pinatay ng hindi kilalang tao. Si Tio. Sarap mismo ng bahay namin yun. Sarap ng hubad naming mga mata. Dinaanan lang, binaril sa ulo. Bukod pa dun itong sinanay naman na ospital dati kasi nga sinaksak eh. Ninakawan ito habang papauwi sa amin galing sa pagtitinda nito sa bayan. Mabuti na lamang at hindi na puruan ng maselang bahagi. Pero sinaksak pa rin. Kaya siguro galit ako sa mga pasaway.
Mula ng araw na ito ay mas naging malapit kami ni Lola Kuring. Nagtitiwala ito sa akin. Hindi man lamang ako inabisuhan nito na anumang nakita ko ay sa akin lang. Pero sabihin man niya ito o hindi, mananatili itong sikreto. Araw-araw ay nakikita ko siya. Kung minsan ay doon sa bahay na may maraming pusa. At kung minsan naman ay sa kabila. Kinakawayan lamang ako nito. Nakangiti yun. Kitang-kita ko yung tuwang-tuwa na mukha niya. Nung may pagkakataon na wala akong pasok tapos bumisita ako sa amin, sa lugar na pinaglakihan ko, hindi ko alam na inaantay pala ako nitong si Lola Kuring. Bumalik ako sa bayan noon ng Iloilo, malalim na gabi na. Ginabi ako ng makarating Kung hindi ako nagkakamali, mag-alas 11 na yon. Tapos itong si Lola Kuring, nakita ko sa beranda na bagsak ang mukha niya. Na makita niya ako, nagkukumahog yun pababa at lumapit sa akin. Saan ba daw ako galing? Nag-aalala daw siya. Nakita ko yung pagluha ng kanyang mga mata. Naawa ko. Ramdam ko yung pagmamahal niya noon sa kanyang dating apo na para bang ako na rin yon. Sabi ko naman bakit hindi siya natulog na maaga. Na baka mapuyat ito at magkasakit pa noon. Pero inulit lamang muli nito ang tanong sa kung saan ako galing. Dito ko na sinabi na umuwi ako ng Antique. Napabuntong hininga siya at biglang nagpasalamat. Humingi siya ng tawad noon. Na gano'n na nga, masama umano ang nararamdaman niya. O meron siyang kutob na may mangyayari sa akin na hindi maganda. Nung isang araw daw ay nakita niya daw ako sa pangitain. Nasa peligro. Wala na daw ako sa pangitain na yon tapos hindi niya matukoy kung anong sanhi. Sabi ko naman walang mangyayari sa akin tsaka walang dapat ipag-alalang matanda. Tumango ito at sinabing matutulog na siya. Ayos na daw sa kanya na hindi nagkatotoo ang pangitain niya kasi nga hindi daw siya nagmimintis. Lahat umano ng pangitain niya nagiging totoo nun. Ihinihatid ko pa ito patawid ng kalsada. Tapos yung kamay niya napakaigpit, Sir Seth. Yung tipong imbis na siya ang itinawid ko sa kalsada nun. Parang ako pa yung lumalabas na ako yung tinatawid niya Nang matapat naman sa mismong bahay nila, sinabihan pa niya akong mag-ingat sa pagtawid at mag-iingat daw ako palagi. Hindi daw siya mapapanatag kapag may nangyari sa akin. Hindi ko alam pero napaluha talaga ako nun. Nahalikan ko pa ito sa pisngi tapos nagpasalamat ako sa kanya. Sa labis niyang pagmamalasakit sa akin. 3 araw ang lumipas. May nanligaw sa akin. Matagal na itong nagpapapansin sa akin at nagpaparinig mula pa nung unang araw ko sa pasilidad. Katrabaho ko tapos inaya-aya niya akong gumala. May time baka mo ako pag out ko sa trabaho. Ako naman ang mga panahon na ito ay walang oras sa ganyan. Hindi naman ako nagpakita ng negatibong reaksyon. Sinabi ko lang na may gagawin pa ako, na kinakailangan kong umuwi na maaga. Kahit na yung totoo, tumatambay muna ako dun sa bahay na may maraming pusa. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko dun. Kahit nga wala pa si Lola Kuring nauuna na ako. Kung minsan pa nakakatulog na lang ako dun sa may sala. Yung mga pusa nakapaligid sa akin nun. Natutulog din ang mga ito na parabang binabantayan ako. So bali ayun na nga. Wala namang naging problema sa naliligaw na yon, yung pagtanggi ko. Pangalanan natin siyang Jason. Matangkad, matipuno pero parang adik. Halata sa mga mata niyang parang walang tulog. Ngingiwi-ngiwi ang bibig. Sayang at gwapo pa naman ito. Wala pa rin ako sa punto na gusto ko na magkaroon ng kasintahan. Kumbaga wala akong oras at simpatya diyan. Kasi nga nakatuon lang talaga ako sa pag-iipon at pagtulong sa mga magulang ko. Nagpatuloy siya sa panliligaw sa akin. Binisita ako sa amin. Kinabukasan din ito nung una niya akong inaya tapos tinanggihan ko. Bago kasi umuwi nun, sinabi niyang dadalawin daw niya ako sa amin Alam niya naman daw kung saan ako nakatira kasi nga nagtanong-tanong na siya. Hindi ko sinagot yon. Umuwi ako.
Pasado 8:00 na ata ng gabi. Bumisita. Yung humarap si Tia eh. Tinawag ako at sinabing may manliligaw daw. Sinenyasan ko naman ito ng pag-iling. Pero ang sabi ni Tia, magbigay daw ng respeto. Harapin at kausapin. Kung ayaw ko daw. Pero bigyan lang ng respeto kumbaga. At sabihin ng totoo. Nakakaya Sir Seth kung hindi ko paunlakan ang sinabi ng Tia. Tama naman siya. Ayun na nga. Pinapasok niyang ito sa bakuran. At dahil may beranda din yung tahanan nila Tia, doon siya pumuslit. Ako nung nagbihis pa. Kala mo para sa bisita pero ang totoo hindi. Nagbihis lang talaga ako nung gawa ng nangamoy usok ako gawa ng may fogging kasi. Tapos kasalukuyan ako nung nasa likod kaya ayun, kumapit ang apoy. Umupo ako sa beranda pero hindi ako tumabi sa kanya. Pansin kong ang pula ng mga mata niya. Tapos, parang baliw eh. Ngingisi-ngisi yun. Sabi ko sa isip ko, nakahitit na naman ata to ng, alam niyo na, ng dahon. Yun naman kasi ang uso sa kapanahonang yun eh. Dagdag pa nito ay nangangamoy alak. Nakikipagtitigan lamang ito sa akin. Hindi kumikibo. Kaya naman pinagsabihan ko pero sa maluwanay na litanya. Tinanong ko kung anong sadya niya. Tumayo ito. Tumabi sa akin. Manliligaw daw. Prangkahan kong sinabi na bukod sa wala pa akong planong magkaroon ng relasyon, hindi ko din gusto yung asal niya. Sabi ko amoy alak ito at nakadroga. Sumimangot yung mukha nito tapos sinabing hindi naman daw siya umiinom. Ang sarap talaga sundutin ng mga mata Sir Seth eh. Napakapula. Parang isda eh. O di kaya yung ibong sobrang ingay kapag takip silim, yung galansyang. Tumayo ako at lumipat ng pwesto. Doon ako umupo sa kung saan dito siya nanggaling. Pero lumipat din to sa tabi ko. Dito na ako nagalit, sabi ko umalis na siya. Tinawag ko pang tiyan na paalisin yun dahil nga parang may gagawing hindi maganda. Pinaringgan ako Sir Seth. Ang sabi nito ay hindi pa umano siya nakaranas ng iniinsulto. Hindi ko daw siya kilala. Baka daw gusto kong malinawan noon sa kung sino siya. Pinagsabihan ko yun, sabi ko napakayabang niya. Hindi ko siya kilala. Pero sa inaasal niya parang pinakilala niya na rin yung pagkatao niya. Inulit ko na kailangan niya nang umalis nun. Dinuro ako ng daliri. Ito namang si Tio kakarating lang. Nakita ang ugali ni Jason. Hinablot ang kamay nito at pinangdilatan ng mga mata. Sabi ng Tio bastos umano. Pero alam niya ba yung ginawa nitong si Jason? Minura nito si Tio. Kaya yun, sinapak ni Tio. Tapos mabilis itong tumakbo paalis ng lugar. Sinabi ni Tio na adik nga daw yon. Tambay ito sa merkado tapos nagbibenta pa ng droga dati. Sinabi kong katrabaho ko ito. Pero base kay Tio, yung may-ari daw ng pinagtatrabahuan ko. Pamangkin yung binatang yon. Doon na ako nag-alala. Dahil baka isumbong ang pangyayari at sisantehin ako. Sinabi ko ito kay Tio at Tia pero ayon naman sa kanila ay walang problema kung sisantehin dahil ipapasok nila ako sa ibang trabaho. Doon sa pinagtatrabahuan naman ng Tio ko sa may pier. Saktong graduate daw ako at pwede maging supervisor. Kinabukasan, naghahanda na ako patungong trabaho. Pero habang nangyayari yun ay sobrang lakas talaga ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang bubungad sa akin. Ayos lang kong ma-terminate pero paano kapag sinaktan ako ng Jason, di ba? Nung napadaan ako sa bahay na may maraming pusa nun, naroroon si Lola Kuring. Iba ang tono ng mukha niya na para bang nag-aalala. Tinawag ako kung kaya naman lumapit ako sa kanya. Ang sabi niya ay naroroon pa rin daw yung pangitain niya. Natatakot umano siya dahil malagim umano ang sasapitin ko. Hindi niya alam kung kailan mangyari. Pero may magaganap daw talaga. Huwag ka na lang kaya muna pumasok, Iha. Kahit mga ilang araw lang. Mabuti sana kung makita ko kung sino ang salarin at saan mangyari kasi nga,
pwede kong basagin ang pangitain. Dagdag pa ng lola ko ring, presensya ng pangyayari at salarin ang nasasagap ng mga alaga niya. At yun lang ay kapag may naganap ng hindi kaaya-aya o tapos na umano ang pangit na senaryo o krimen. Doon pa lamang umano malalaman ng kanyang mga pusa ang lahat nun. Imagaganap pa lang. Hindi. Maliban na lamang kapag nakita mismo ni Lola Coring ang tao na kaduda-duda. Kagaya na lamang ng mga napapadaang pasaway. Pwede daw niyang mautusan ng diretsyo ang mga pusa basta sigurado na siya sa tao. Pero yung hanggang pangitain lang at hindi pa nangyari, mahirap daw yon. Hindi daw kasi natutukoy sa pangitain ng sanhi. Bagkos ang resulta na. Totoo po ito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang pangitain talaga yung resulta. Hindi makikita yung naging sanhi. Pangitain eh. Palaisipan na bigla na lang sasagi sa isipan at karaniwan na ito sa isang tao na katulad ni Lola Coring. Gaya ng sinabi ko, pwede kong ipatugis yung salarin kahit hindi ko pa kilala ito. Basta may nangyari na. Pero kapag wala, medyo alanganin yon. Maliban na lamang kapag sinadya ko talagang isang taong pinagdududahan ko. Naiintindihan ko siya noon. Malinaw na ang mga alaga niya ay nakadepende sa naganap na. Doon pa lamang malalaman ng salarin kahit na hindi niya pa nakita o nakilala. Ang pusa niya lang ang uutusan at kusa ng hahanapin ito ang may sala. At merong twist din. Kung nadududa ito sa isang tao ay uunahan niya ito. Yan ay kapag nakita niya mismo ang tao at pagpapasaway nito. Pwede niyang patayin na lamang ito para hindi manalasa. Kitang-kita ko sa mukha ng matandang sobrang pag-aalala. Mahigpit ang pagkakakapit nito sa akin. Dito, tila nagkakatugma ang nangyari sa akin doon sa pangitain ni Lola. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pang isumbong sa kanya ito. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa nanliligaw sa akin na katrabaho ko na sobrang bastos. Walang matinong asal at adik pa. Kinuwento ko din yung pagbisita nito at pagsapak ng tiyo ko sa lalaki. Huwag kang papasok. Papatay natin yan. Anong pangalan? Nakakasiguro ako na yan ang sani. Unahan natin. Malalaman naman yan kapag namatay talaga. Ibig sabihin ay banta talaga yon. Maliban na lang kung may mabuting budhi. Sinabi ko yung pangalan. At hindi na rin ako pumasok nun. Tumambay na lamang ako sa bahay na maraming pusa. Dito ko nakita kung paanong utusan ng matanda mga pusang ito. Yung pusa na sobrang dami sa isang hudyat, naging isa na lang yon. Naglaho sa paningin ko ang isang katutak na pusa sa may sala. At ang natira na lamang ay yung nakatingala sa matanda. Kinilabutan talaga ako nun. Isipin niyo parang alikabok lang na naglaho eh. Tapos naging isa na lang. Nakatayo lang si Lola Coring at bumubuka-buka ang bibig niya. Yung pusa ay ngiyaw ng ngiyaw na para bang nag-uusap silang dalawa. Maya-maya ay sinangbit na ito ang pangalan ni Jason. At walang ano-anong tumakbo ng mabilis palabas ng bahay ang pusang yon. Nung nakatapak na ito sa beranda, nanlaki ang mga mata ko. Naging kulay tigre na. Yun bang karaniwang pusa na makikita natin sa may kalsada? Ganun na ganun. Naging iba din yung postura. Hindi na mataas ang buntot. Naging putol na parang binugkos ang dulo. Mabilis akong nagtanong sa kung bakit naglaho ang ibang pusa. Ay naman kay Lola Coring na seryoso ang mukha nun. Nagiging isa umano ang mga pusa niya kapag may inuutos siya. Pero doon na ito dadami sa bahay ng salarin. Doon na daw ito maghihiwa-hiwalay, pero hindi na ito kulay itim. Isang araw lang umano ang tagal o hindi naman kay mas mabilis pa daw doon dahil marami na umano ang pusa at malakas na itong kumitil ng tao. Hindi sinusunggaban, bagkos ay kinukuha ang kaluluwa noon. At syempre, madadagdagan na naman ng isang pusa kapag namatay ng tao. Kung tutuusin ay pwede niya namang utusan na huwag maghiwalay. Pero kapansin-pansin ito sa kalsada kapag ganon. Biro nyo,
Sangkatutak na parang nagparada umano ang mga ito. Katatakutan nito at maaari ding mabawasan at patayin. Hindi ibig sabihin na may kakaiba sa mga pusa niya hindi na pwedeng patayin. Pwede pa rin patayin yon. Pero kapag walang pumatay ay mabubuhay yun kasabay ng pagkabuhay niya sa mundo. Kumalma lang daw ako. Kapag hindi na bumalik pa ang pangitain niya basag na daw ito at ligtas na ako nun. Bigyan ko lang daw siya ng isang araw. Grabe ang higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Kinahapunan, bumalik yung pusa. Pagpasok doon sa loob ng silid, naging sobrang dami na naman ito. Si lola ko rin noon ay nasa kabilang bahay pa kasi nga may pinagkakaabalahan. Mga minuto lang ay nakita kong tumawid nito ng kalsada. Nakangiti at nakatingin sa akin. Kumakaway pa ito at nakita kong muli ang nakakaaliw na mukha niya. Basag na ang pangitain ko. Hindi na ako kinakabahan. Yun talaga yung magiging salarin pala. Salamat at nasabi mo ito dahil kung hindi pa nako, hindi ko mapapatawa ng sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Ayoko nang maulit yung nangyari sa apo ko na binaliwala ko yung pangitain noon. Matapos ko marinig ang mga sinabi niya ay yumakap ako at sinabi kong maraming salamat. Higit pa sa isang magulang ang pagtrato niya sa akin. Maliman sa tingin ko ang gawaing ito pero maganda ang motibo. Umuwi ako noon. Tapos sinabi kong nag-resign na lamang ako. Iwas gulo. Sumang-ayon naman si Tia kasi kinakabahan din siya noon para sa akin. Sumunod na araw, nalaman kong patay na si Jose. Inatake lang daw ito habang naliligo. Ganun lang kasimple ang lahat at kumpirmadong banta nga siya sa akin dahil kung hindi pa, posible yung hindi mamatay. Pero duda akong matutuluyan talaga yun dahil nga pasaway naman ito Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho pero doon nasa kumpanyang pinagtatrabahuan ng tiyo. At supervisor ako doon. Mga 2 taon din yun bago ako nakapagdesisyon na mag-take ng board exam. Nakapasa naman ako. Alam niyo ba kung saan ako nagturo? Doon lang malapit sa bahay ng tiya. Nakapagpundar ako, nakabili ng lupa, nakapagpatayo ng bahay. Ang totoo ay gusto ko makita laging masaya itong si Lola Kuring. Kahit papaano sa natitirang mga taon sa buhay niyang yon. Yung kalungkutan niya noon mula sa pagkamatay ng apo ay maibisan. Hanggang sa nakapag-asawa ako noon. Umuuwi naman ako minsan sa amin kapag may pagkakataon. At kung hindi ako umuuwi ay binibisita ako ng nanay at tatay. Katunayan ay doon na rin sila tumitira sa tinayo kong bahay hindi kalaunan. Ang namahala na lamang doon sa maliit naming lupain at bahay sa Antique, ang kapatid kong bunso. Hanggang sa pumanaw si Lola Kuring sa edad na 119. Totoo ang mga sinabi niya na kapag mamamatay na siya ay magiging isa na lamang ang pusa nun. Alam niyo kung saan napunta ito? Hindi ko hiniling pero bigla na lang tumira ito sa bahay namin. Walang binilin si Lola Kuring pero kusa nang namili ng amo ang pusa. Kaya ayun, nag-aral na rin ako ng karunungan. Inalagaan ko yung pusa. Natuklasan kong nag-iiba-iba ang kulay nito. Kapag lumipas ang 4 na taon ay nagiging ibang kulay. Para bang nagkukubli at hindi na mapaghinalaan na may kakaiba. Yung parang nagbago na naman yung alaga. Pero yun din naman pala yun. Nagiging itim lang ang kulay nito kapag nasa loob ng silid namin. Nagugulat ng asawa ko pero sinabi ko sa kanyang totoo. Kaya't naging ayos lang din kalaunan. Pero ni isang beses, hindi ko ito inutusang pumatay. Maliban na lamang kapag may nagbabanta sa buhay namin. Masasabi kong isang utos ko lang. Yari talaga.